Isipin mo, bulag ka. Basically, wala ka nakikita. Like shapes, color, and features. As in wala. Siyempre sa isang taong napagkaita ng ability para makakita, hindi na nagmamatter yung itsura ng taong mamahalin mo. Kesyo pangit, gwapo, ang mahalaga is yung nilalaman ng puso. Eh kung sabihin ko sa'yo na bulag ka na nga, tapos invisible pa yung taong magkakagusto sa'yo. And his name is John C. He's gonna get in the ring. Mina, what's up? Alam nyo, minsan humahanga rin talaga ako sa story concept ng mga lumalabas na anime lately. Very recently, nakapanood tayo ng babaeng na in love sa taong aso. And not too long ago, sabay-sabay natin napanood yung anime na tungkol sa babaeng na in love sa literal na aso. Ops, don't worry. Hindi naman malala to. In fact, genuinely sweet and wholesome tong romance anime na pag-uusapan natin ngayon. Ito ang anime na The Invisible Man and His Soon-to-Be Wife. Isa sa mga anime sa seasonal lineup ng Winter 2026. Tungkol ito sa dalawang taong nagka-inlavan pero syempre anime ito so hindi lang doon matatapos ang lahat. Siya si Tonome Akira, boss ng detective agency. Isa siyang invisible kaya sobrang basic lang sa kanya ng trabaho niya pero maiba ako. Every time nakakarinig ako ng Invisible Man, itong movie na Hello Man yung lagi pumapasok sa isip ko. Sobrang unhinged kasi ng Invisible Man dito pero napakalayo naman niya dito kay Akira. Caring, matalino, mabait at kinagigiliwan tong Invisible Man dito sa anime na to. No wonder na noong inaya niya ng date si Yaku, mabilis tong umoo. Si Yaku ay isang bulag yet hindi yun naging hadlang para magawa niya yung mga task niya sa trabaho. And later on, nakagustuhan sila. Isang bulag at isang invisible. Mukhang meme-worthy anime, diba? Na para bang nagregalo ka ng AMOLED 8K 69 inches TV sa taong bulag or nakipag-jack and poy ka sa taong hindi mo nakikita. Gets? Pero siguro magugulat ka kung sasabihin ko na ang heartwarming ng anime na to. And the fact na napaka-genuine ng love nila, tipong relationship na date to marry ang approach. Well, nasa title na rin lang naman na ang end goal is marriage. Personally, as a high school romance anime enjoyer, ang refreshing makapanood ng isang anime na focus sa adult relationship. Like, skip na yung long chase na part at diretsyo na agad sa boyfriend-girlfriend stage. Very sensitive topic ang mga anime na may PWD characters and most of the time sa mga heavy drama lang tayo nakakapanood ng mga ganun. So, nakakatuwa na dito sa anime na to, makikita natin sila in a lighter and cutesy way. So, that's it. Mina, nag-enjoy ba kayo sa video? If give me a thumbs up. Sa unang tingin talaga ang ridiculous ng concept itong anime na to pero surprisingly wholesome talaga siya. Pinanood nyo ba to? Comment down below. With that, well, yun lang.